Sa wakas, kumpirmado na ho, Gilas Pilipinas may Team B na at ito ay ayon sa spin at ang Gilas natin unti-unti nang nangongolekta ng mga possible players na isasama sa Gilas. Ngayon pa lang, nag-iisip na ho ang Gilas dahil si Coach Tim na po mismo ang tumawag ng rest back para sa mga susunod na kompetisyon at para hindi na tayo mahirapan lalo pat unti-unti na tayo nakikilala sa ibang bansa. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mula mismo sa bibig ni Coach Tim nagmula yung paghihingi niya ng rest back sa ilang players at alam nyo ba na magkakaroon na agad ng Team B ang Gilas Pilipinas. Noong nakapagdesisyon si Coach Tim ay agad hong nilikom ng SBP ang mga possible players na pwede nating isalpak sa Gilas sa susunod na mga kompetisyon. Kahit matagal pa yon pero at least maaga tayong naghanda. Di ba sinabi na natin yan sa isang vlog na maidadagdag sila? At may mababawas din. Dito tayo sa mga idadagdag. Para sa point guard, Robert Bolick. Nagtataka rin po ako kung bakit hindi siya tinatawagan. Na available naman siya anytime. Isa siya sa one-on-one player pero kung si Coach Tim ang humawak, ilalagay siguro siya sa second unit. Tiyak ako na uusad pa rin tayo. Pangalawa, si RJ Barrientos. Actually, nabanggit ko na rin to sa inyo. Tapos Jordan Heading, point guard na shooter. Dapat si Heading talaga yun. Kaso may ibang priority si Heading nung araw. Para naman sa wing, Lebron Lopez. Itong batang to literal na lumilipad. Napaka-athletic at walang kapaguran kung dumipensa. Mataas ang kumpiyansa, madaling maka-adapt sa system. Tapos Matthew Wright. Talagang hindi ka ipapahiya niyan when it comes to perimeters at 3-point line. Isa din sa mga options ngayon, Ray Parks na mataas din ang percentage pagdating sa 3-point field. Kulang tayo sa shooters, di ba? Tapos si Renz Abando na nabanggit na rin natin dati. Sa Bigman naman, idadagdag si Arvin Tolentino. Ito, sigurado. Bigman na PF na moderno ang galawan, napaka-shooter din. Tapos Ange Kwame at AJ Edu. Bukod sa kanila, si Gio Chu din. Or kung nasa Japan pa siya, si Isaac Go. So sa mga narinig nyo mga kuy, sino po ba ang kulang? At anong masasabi nyo sa mga madadagdag na mga players? Ang plano kasi ng SBP, kumpletuhin na natin ang 24-man pool at lahat ng yan gagamitin. Nakita kasi nilang kahalagahan ng rotation ng napagod ng mga Gilas at halos pinalalaro na ng 30 minutes playing time bawat isa. Kung isiping mabuti, bad idea talaga na konti lang tayo kasi kung ang game sa FIBA naglalaro ng halos oras lang pagitan, paano pa makakapagpahinga ng maayos ang lahat lalo pat naglalaro nga sila ng napakahabang oras. Eh hindi masyadong nakaka-restrain yun, especially sa side ni JB na nagkakaedad pa. Kaya si Coach Tim nakapag-desisyon na ng Gilas Team B. And actually, yung Team B na yan, ang lakas pa nga niyan. Parang Team A na rin. Kung si Coach Tim mismo nagtawag ng rest back, ibig sabihin, binabawi na rin niya yung sinabi niya dati na hindi naman daw sila short-handed. Ang Gilas fans ngayon, ang saya na nila. Kaunting push na lang kasi pwede na tayong mas umangat pa sa world rankings. Sa pamamagitan din ito, hindi na nila tayo mamalitin. Kapag narinig nila yung bansa natin, may isip nila hindi tayo iismulin dahil kitang-kita sa resulta ng FIBA OQT natin na may laban talaga tayo. Alam ko na tumatak pa rin sa Latvia ang pagkapanalo natin laban sa kanila. Actually, gusto pa nga nila ng rematch. Tumatak pa rin sa atin ang good remarks ng Brazil na highly technical team daw tayo. Tumatak din sa Georgia na kahit panalo sila, natalo pa natin sila sa points differential at nakaya natin silang habulin kahit pagod na tayo. Ngayon lang din tayo nakaranas na pakiramdam na nire-respeto ng malalakas na bansa. Ngayon lang din may excitement ng Gilas. Sa loob ng napakahabang panahon, ito na talaga ang bagong Gilas na bubuuin at magtataguyod ng malaking karangalan sa ating bansa. Heads up din pala sa isang genius coach na si Coach Tim Cone.